Isang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na si Dayan Dantes may nakakagulat na revelasyon tungkol sa SBSI na pinamumunuhan ng di umano'y Socorro cult leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila at iba pang matataas na miyembro ng SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico. Ayon sa kanya, yung mga libingan daw ng mga batang nakahimlay sa hindi naman daw simenteryo ay pinaghuhukay. At yung mga iba daw ay nakalibing na sa lupa at isinama na daw ito di umano sa taniman ng kamuting kahoy ang mga bata. Ayon pa kay Dayan Dantes, kahit saan-saang kanto lang daw inililibing yung mga patay. Meron daw nakalibing sa bandang tuktok pero hindi daw simenteryo ang pinaglibingan. At ang simenteryo daw na may mga cross ay hindi daw lisensyado. Kaya hindi daw sila makasagot sa tanong ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Bato de la Rosa kung rehistrado nga ba ang simenteryo nila dahil hindi umano ito rehistrado. Ayon pa kay Dayan Dantes, sana daw ay tanggalin ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI dahil hindi naman daw bayanihan ang gustong ilagay ni na Mamerto Galanida at Karen Sanico. Meron daw silang sariling pangalan na itinatayo, ngunit ito daw ay nabulilyaso kaya bumalik sila sa bayanihan. Sila din daw di umano ang may hawak ng mga armas, kung saan ang iba daw sa mga ito ay nakalibing at ang iba naman daw ay dinala sa kanilang mga kaalyadong NPA sa mainland. Dati daw ay hindi kulto ang bayanihan, ngunit ito daw ay napasama dahil sa bagong namamahala. Dagdag pa ni Dayan Dantes, pati daw yung mga may-ari ng lupa na pinagtirikan ng kanilang ipinatayong barong-barong ay hindi sa kanila. At tinirikan nila ito ng bahay kahit ito ay titulado ng tunay na nagmamay-ari ng lupa. Noong sinubukan daw pumunta ang talagang may-ari ng lupa para bisitahin ang kanilang pananim, pinapaulanan daw sila sa pamamagitan ng airgun na may bala umanong Jolens para daw matakot ang mga may-ari ng lupa at hindi na daw sila makaakyat. Ayon pa kay Dayan Dantes, naglalagay pa daw sila ng pako sa daan para hindi na makaakyat yung mga motorcycle na gustong pumunta doon. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi makapunta doon ang nag-iimbestiga dahil tinatakot nila. They are not going to. Kasi ang hearing is doon sa DOJ. Hindi sila magti-take ng risk para lang pagbigyan ang mga walang kabuluhang mga request nila na guilty naman. Nakakatawa. Nakita nyo? Kahapon lang mga kaibigan ko, yung ating yung bagong Diyos, yung brother-in-law ng Bugaw, binisita si Bugaw binisita si Bugaw doon sa detention niya sa Senate. Nakita niyo yung pinost ko kanina? Kahapon lang yon. Kasi meron tayong, so ngayon, mga kaibigan ko, ako'y biglang napapalive. Eto, wala akong plano pero bigla akong napapalive mga kaibigan ko dahil nakita nyo, nakunan si Bugaw na dinalaw ng kanyang Ginoong Mero Ahok. So, tawag dito? Hindi na yata mapakali si nakuna ng ating magaling na taga-subaybay doon sa meron tayong sa loob ng Senado mga kaibigan ko. Ayan, nakita nyo naman ang itsura ni Janet. Hindi na mapakali. Hindi na talaga. Nangangati na ang kanyang utong na kaganyan, hindi ba? Hoy, siguro walang bra yun. Siguro hindi yun nakadala ng bra. Kaya nakaganyan sa harapan ng kanyang ng kanyang brother-in-law. Tingnan nyo yung picture nila. Oops! Nakaganyan.
Siguro wala siyang bra, nabenta na siguro, inamoy-amoy ni Jaren, siniram. Dahil wala na siyang mga minor de edad na tinitingala, tinitignan at pinapatigasan. Hala, kaya yan, ganyan. Aha. So, nagtyaga na lang si Senior, kumutkot, kay Janjan. Ganun na lang. Kaya wala siyang bra. Ibugaw naman siya eh. Kaya pwede na. Pwede wala siyang bra, mga kaibigan ko. Nasundan ng ating sa loob ng Senado. Nakakulong. Kaya kayo, mga taga-sunod dyan, tutuwan to yay. Nakita mo yung ko? Yung post ko. Kahapon lang yun. Kahapon lang, yes! She's beautiful. 2212 is one beautiful, fine lady. Yes! So, ang galing. Matalinghaga yung kanyang handle. I love that. Parang gusto ko tuloy mag-isip na yes, wala siyang bra. Ako naman, pwede naman walang bra yan. Kaya lang, meron yan Band-Aid. Band-Aid lang meron. Walang hindi bra. Band-Aid lang, mga kaibigan ko. Ayan, meron na mga kapitbahay, oh. Mga kapitbahay, mga kaibigan ko. Andito na. So, ngayon, yes, Inday, oh my God, hindi mo lang alam, Inday, Sus Maria, grabe ang iyak ko sa mga pangyayari sa bayan namin. Grabe yung countless nights na wala akong tulog, isip lang ng isip, pero nagpapanggap pa rin na okay pa din. So, at least ngayon, ang mga biktima, ayan, isa na yan si Jackie. Ang may dahilan, ang may kagagawan sa lahat ng to. Tuloy, sabi wala yan. Ano lang sisiw yung mga yan, makaka-move on din yan. But guess what, mga kaibigan ko, Jackie Lo, and Taing are the one who put them to jail, to the Senate Detention Center, kasi nga, ayan, andito rin tayo nagsusuporta para hindi sila manghina. Andito lang ako, mga kaibigan ko, sila Lovely, si Jackie talaga, naging adopted ko na siyang sister. So, yan, kaya, kagagawa na to ng Panginoon dahil sila, ang mga kulto, ay pilit nilang pinagtatawanan, inaalipusta ang mga natin. Yes, Inday, oh my God. Idinisown na ako ng nanay ko. Yes, dahil sa paggawa ko ng ganito. Yes, mga bata. Yes, mga bata, Inday. Meron pang hindi niregla pa. Pinilit na ipakasal doon sa din. Alam nyo, 2 na ang anak nung batang yun ngayon. I think she is now 14 years old. Kung hindi ako nagkamali, i-confirm yan nila ni Pag-i-confirm nga, Jack, kung ilang taon na yung yung pilit pinag-asawa na hindi pa siya niregla. Kawawa naman, hindi nakaranas ng first time na duguin ba, na niregla. First time tuloy, dinugo siya. Dahil ayan na, pinasukan ng tawag dito, ng ilaga. Yes, Inday. Si Dudong, si Niay, si Ate Bebe, si nanay. Kasama si Tata noon, pero ayan, nakababa si Tata. Ayan, sinusuportahan ko. Tinutulungan ko sa store niya. Mga anak niya naman, malapit na rin. So, I mean, yes, masakit na na-disown ka, pero alam ko makikita nila ang rason, makikita nila later on. So,
Ayan, sila ni 2212 ay, ano yan? Dinodrone ni 2212 ang 2212 doon sa 2212 kulto. Ang gulo, no? Ang gulo-gulo. Ay. Napapalive ako, mga kaibigan ko. Oh, yes. I will fight till the end. Kasi nga, ayan, ginamit na nila yung pamilya ko, ginamit nila yung lahat-lahat mga kabataan, nilalaso ng isip, pinapaararo ang mga bata, walang pinag-aralan, hindi talaga, as in. Kaya, yan, victory na sa aking mga instant family na na-adapt ko. Hindi ko kaano-ano, hindi ko kakilala, nagkakakilala kami from here sa online, pero yes, nag-iiyakan kami sa mga nangyayari dahil hindi ganyan ang bayanihan. Kaya mga kaibigan ko, sana tanggalin niyang SBSI dahil nga naman hindi naman talaga bayanihan ang gustong ilagay ni Mamerto Galanida at ni Karen Sanico. Hindi. Meron silang itinayo, meron silang sariling pangalan, pero nga nabulyaso, bumalik sila sa bayanihan. Kaya sana nga, kung pwede lang, sa mga dyan, sana tanggalin yung pagsasabing bayanihan, kultong bayanihan. Hindi. Tanggalin nyo yan dahil ang bayanihan hindi kulto. Ano lang, sila lang ang sila lang gumawa para maging mababansagang kulto ang bayanihan. But really, from the start, hindi kulto ang bayanihan. Hindi. Sila lang ang gumawa para maging masama ang imahe ng bayanihan na pinanggalingan ko. Yes, hindi ako pumapayag at ako'y galit na ginagamit nila ang bayanihan na hindi naman talaga ang layunin ng bayanihan na maging ganon. Tama ka, 2212. Yes, si Mamerto Galanida ang sumira ng imahe ng bayanihan. Correct. Including Karen Sanico. Yes. So, kaya mga kaibigan ko, balikan natin yung pagkamatay ni Auntie Denia. After nung nailibing si Auntie Denia, mga kaibigan ko, recap lang tayo doon sa mga hindi pa nakakaalam. Ang nanay nung Mayor Denia Florano, ay Tarok Florano, is yung asawa ng founder ng bayanihan na siya ang nagtuloy sa kanyang layunin nung namayapa yung si Alvino Tarok. Yung asawa niya ang nagpatuloy. Maayos. Masaya. Tulungan lang. Hindi nga yun humawak sa mga pera na nakukuha nila para doon sa mga namatay, na pag may member na may mamatay, tawag dito, ang lahat ng member, walang kung magkano lang yung kaya mong ibigay. Walang nagsasabi or hindi nila sinasabi, okay, magbenta ka ng aliw, magbenta ka ng yung sala set, magbenta ka ng kaldero para ibigay. Walang ganun, hanggat kaya lang. Pero look, yan, 2212. Ang galing mo, girl. Ang galing-galing mo. Yes, totoo yan. Si Mamerto at si Karen Sanico ang may hawak sa mga armas sa kapihan. So, ang tanong, mag-oo ka ba, 2212, na tawag dito, ang kanilang mga armas, yung iba nakalibing. Yung iba naman, dinala na doon sa kanilang mga kaalyado na mga
NPA doon sa mainland. Girl, ikaw naman ang nakakaalam? Siguro? I-confirm mo nga. Feeling ko. Feeling ko? Hindi ho nagkakamali ang aking feeling. Feeling. Hindi nagkakamali. Talaga naman. Talaga. Tinago na po nila, madam. Yes! Truly yan. Truly yan. Truly yan. Yun nga mga yun nga libingan ng mga batang nakahimlay sa hindi naman sementeryo pinaghuhukay yung iba. Pero yung iba, yun nakalibing na sa lupa. Nakaano na, ayun sinama na sa taniman ng mga kamuting kahoy, yung mga pobreng bata. So, alam nyo mga kaibigan ko, yung mga hindi nakatira sa kapihan at hindi tawag dito, alam nyo, kahit saan-saan lang, kahit saang kanto lang nila nililibing yung mga patay. Merong nandun sa bandang tuktok. Ang ganda, overlooking ang kanyang pinaghimlayan. Pero naman, hindi naman sementeryo yung pinaglibingan. Kahit nga yung sementeryo nila na uniform yung mga cross, ay hindi rin pala lisensyado. Kaya hindi makasagot si Kagid kung ano, dahil pala hindi siya lisensyado. So tago sila ng tago, nahuhuli rin. Ano? Wala. Kahit anong gawin nyo, Kagid. Karen Sanico, Janjan Nahok, and Jerins. Buti pa Jerins, maglupasay ka na lang dahil wala nang tagahugas sa kuyukot mo. Si Janjan, andyan nakakulong kasama mo pero magkahiwalay kayo. Ayan, Sultana Ruth Ilandag is from Barangay Sudlon. Sudlon is the barangay of their so-called God. Sinungaling yun si Kagid. I know so! Sinungaling sa lahat ng sinungaling dahil nga akala niya hindi siya mahuhuli dahil siya ay kagalang-galang na board member. Kagalang-galang na ex-mayor ng ating bayan, mga kaibigan ko. At kagalang-galang na superintendente ng edukasyon sa Siargao. Region 10. You see? Kaya, akala niya, walang magdi-dare because I am untouchable. Pero eto, ako, naging walang pakialam. Ayan, minura si Kagid Mamerto Galanida. Hindi niya talaga lubos maisip na may magdi-dare na magganon sa kanya. Dahil nga, masyado na ang kanilang pang-aalipusta, mga kaibigan ko. Alipusta na sobra mga family pinaghiwa-hiwalay. Anyway, ayun, yung mga kaalyado nilang mga buhangira sa taas na akala mo may mga alam, kundi naman pala may tinuturuan lang ng kanilang yung kanilang Diyos na sinungaling. Tinuturuan lang kaya malalakas ang loob, pero ngayon, bahag ang buntot. At kung nakita nyo mga kaibigan ko, nagmamakaawa si Aling Linde Galanida. At yung anak niya, in fairness si Sharon, walang bahid na kung ano. Pero of course, palihim na tatay niya yun Sa lahat ng anak ni Mamerto Galanida, si Sharon lang ang walang utang. As far as I know. Kasi yung lahat, yung ibang mga anak ni Mami, milyon ang utang. Milyon. Kaya ngayon, mga kaibigan ko, yung mga nagpapautang dyan, yung mga bangko, lusobin nyo na
ang kapihan. Pwede na kayong maningil at pwede na kayong magpapusa sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Pwede na dahil nga ang kanilang mga gwardyang, mga agila ay nahimo ng mga piso. Karon, nanawagan ang pamilya ni Kagid. Pero meron ko no, lagi daw nai-stress si Kagid. Ang lagay ba? Yung mga ginagawa mo, yung mga pinagagawa nyo sa mga biktima ninyo, naisip nyo ba ang stress nila? Nasabihan nyo ba, Lindy, ang asawa nyo, kawawa naman yung mga biktimang nai-stress? Wag naman sana. Wag naman. Pag ano yun na lang sila, pagsamahin na lang ulit. Kasi kawawa naman, nai-stress yung babae at lalaki, mag-asawa. Ano na lang, cancel na lang yung pagpapakasal sa kwaknet na Diyos. Naisip nyo ba yon? Naisip nyo ba? Tapos ngayon, naka-aircon pa nga sila ngayon tapos kayo mag-aal sa puwersa na. Kayo ay mananawagan na sa Senado. Nakawawa naman. Kawawa naman. Paano na lang? Palabasin na lang. Kasi ang niya, yung makasama yung pamilya niya, yung family niya, sabi ni Sharon. Hindi ba? Ano nyo yan? Doctrine nyo yan? Hindi ba? Pinaghiwa-hiwalay ninyo ang mga kaligayahan ninyo, hindi ba? Kaligayahan ninyo yan. Ba't ngayon? Yun naman kayo ang ma-stress at makalbo sa kakaisip at hindi rin kayo nakakatulog dahil ang mga biktima ninyo noon halos magpakamatay na. Kaya kayo i-try nyo din na magpakamatay. Total naman may Diyos kayo. Bubuhayin kayo, kita nyo yung niya na yung kamatayan ni Manang Nena, ikanyang pinost. Wag daw muna ngayon dahil ang mga tao hindi pa buo. Hindi pa buong na-convince na ako ay isang siraulong Panginoon. Ganun. Hinold niya daw, pinost niya. Kasi malapit na daw mamatay si Manang Nena. Inano niya daw, nakiusap daw siya. Aba, kausap niya daw si Papa Jesus na wag mo nang kunin. Ang kapal ng taba mo. Ang kapal-kapal. Mahiya-hiya ka. Kaya ngayon, ang mga kaalyado ninyong saksakan na rin ng sinungaling dahil nga estudyante sa eskwelahan ng mga kultong tutuwan to. Kaya ayan, graduate sila ng mga, nagka-graduate sila na summa cum laude na lahat sinungaling. Lahat. Aba, wala, hindi namin yan ginagawa. Lahat sila. Ayun, bulljack si Janet Ahok. si K.S. Natatawa ako kay K.S. Ay, alam ko po kung sino yung pinakaunang minor de edad na pinakasal. Aba, tinanong ni Bato. Ikaw, Janet, yung anak mo ba may anak ka bang pinag-aasawa mo ng maaga? Wala po, sir. Sigurado ka? Opo, sir, sigurado. Tinanong si K.S. Di po. Yung pinakaunang pinakasal at sinampulan anak ni Janet Ahok. 12 anyos. At may anak na po sila ngayon. Abang walang hiyang bugaw ang sabi Ay hindi. Kaya naging ganyan Kasi nga, na ano sa social media. Kabuang mo, Janet. Kaya tuloy, ayan, na-detain ka. Aha. Kaya mag-enjoy ka na lang ngayon dahil dyan ka pa naka-aircon ngayon. Later on,
tagalaba ka na ng pante at tagahilot ng mayura sa kulungan. Hindi ka na makakalabas. Yes! Correct! You see that? I so love this 2212 girl. Is si Janet Ahok ang may pakana sa paris-paris ng mga minor de edad. Correct! Hindi ba? Sinampula ng kanyang anak para nga wala daw mag-adyos. Mga kaibigan ko, yung mga hindi nakakaalam kung ano ang adyos, yung adyos is yung pinag-aasawa tapos ayaw nilang magsiping. Aha, kahit binigyan ni Janet Ahok si KS ng Viagra, kawawang bata, hindi niya alam kung Viagra yun o ano. Ininom niya din daw. Diyos ko, 18 years old mga kaibigan ko si KS na yung nag-testify sa Senate. Hala, dire-diretso ang kwento eh. Ininom ko na lang po. Para daw ma-rape ko na yung ano. Hindi ko talaga kaya, sir eh. Ama, hindi niya kaya ba? Kawawa. Naligo na lang ang bata dahil naghihimutok na ang kanyang ano. Kasi nga, dati daw kahit magtabi sila nung asawa niyang ano, yung tomboy, hindi daw tumatayo yung kanyang junjun. Kaya ang bata hindi tumayo, aba? Nag-prescribe ang doktorang bugaw na wala naman pinag-aralan. Aba, eto, Viagra. Siguro ganyan din ang iniinom ni Jerens. Hala, kasi wala naman, sa tingin ko, wala namang tatayo. Mas malaki pa ang kanyang bayag. Wala. Pero mo, kaya yung mga katarantaduhan nila, yan, ang maglalagay sa kanila sa kapahamakan. Yes! Walang iya. So, ilan kaya, tanong ko mga kaibigan ko, ikaw Inday, tutuwan to o Jackie, ilan kaya sa pakiwari ninyo, ilan kaya ang binigyan ng pampatigas at pampauwag si Janet Ahok? Para lang maano yung kanila talagang gusto na may mangyayari. Ilan kaya? More or less. Ang kapal na mukha, ano? Tapos ngayon ang yabang-yabang, sabi pa mga kaibigan ko, pagdating yan sa ano, tuwan-tuwa ang mga hibang. Hindi totoo. Si Janet Ahok din ang nagpapakaladkad sa mga nag-adyos, pinapalabas sa gate buong gabi, umiiyak. You see? Mantakin nyo yan mga kaibigan ko. Yung kaya magbasa kayo, i-follow nyo si Tutuwan to mga kaibigan ko. Magaling yan siyang tawag dito, decoy. Saan kayo? Maganda na, bright pa. At hindi siya uto-uto. Dahil meron siyang utak. Meron. Hindi lang, ay. You see? Jackie said, marami daw is hindi mabilang. So, ilan kaya, tawag dito, sino kaya at saan kaya nakukuha nila ang Viagra? Hindi yan maire-release kung walang prescription. So, meron siyang kinukuhaan na mga ganyan. Meron siyang, so, ibig sabihin mga kaibigan ko, ang ano nila is malaki. Malaki ang ano nila dahil marami silang kapit. Pero may Viagra, hindi yan pwedeng mabili sa over-the-counter. Hindi pwede. At hindi yan pwedeng ginawa lang nila doon at hinaluan ng tain ng kambing. Yung miracle candy, sinasabi nila. Tapos,
Sabi pa, "Hay, maganda daw dahil andoon na. Tignan natin yung mga testigo. Hindi yan makakapagsalita. Anuhan yan ni tawag dito yung lagyan ng pansara, yung mga bibig ng mga witnesses dahil nga Diyos versus tao. Ianyari naman sa Diyos ninyo. Anyari sa Diyos, mga kaibigan ko. Apa? Sabi lahat daw pwede niyang maintindihan ang mga salita, kahit salita ng ibon na naiintindihan niya daw. Pero sir, pwedeng magbisaya sir, wa man ko koy grado sir, kuan ra ko sir, si kanya high school ra ko sir, gani ko kahuman panuway. Pero pag nag-istorya, makasabot ko na siya makaistorya na pagani ko na yung Kastila. Unsa ka tong Kastila kay giilad ra mo kay makasabot ng Spanish. Giilad ra mo. Kaya yan, magsaliksik mga kaibigan ko. Kaya pag meron na kayong nararamdaman sa mga guts ninyo, pag meron na kayong doubt, sigurado yan. Sigurado yan. Yes! Sus! Ang daming nagme-message mga kaibigan ko. Kaya doon sa mga taong kayo ang mga gustong makamtan makamtan yung hustisya. Yung mga nagpapadala sa mga pictures, ng mga videos. Maraming salamat. Maraming salamat talaga. Eto na, hindi nasayang ang ating mga ginagawa. Hindi nasayang yung mga contribution ninyo. Hindi nasayang. Eto na. Justisya para sa lahat, mga kaibigan ko. Hindi lang yan. Hindi lang yung mga nabibiktima, ang mga pinaghiwa-hiwalay. Pati pa yung may-ari ng mga lupa dyan sa pinagkatirika ng kanilang mga balong-balong ay hindi sa kanila. Mantakin ninyo, mga kaibigan ko, titulado ang mga lupa kung saan sila nakatirik. Tirik mata din. Dahil mga gutom, mga kaibigan ko. Mantakin nyo yan. Noong mag-try ng pumunta ang may-ari talaga ng lupa, dahil meron sila mga pananim, nagtanim sila ng mga kahoy kung ano-ano pa. Para hindi makapunta, mga kaibigan ko, paulanan nila ng gamit yung air gun. Tapos, ang bala nila is yung mga Jolene. Hulin sa ato ba pang taxi? Ganiana ba pang taxi? I don't know if kung naano ko yan na, yun ba yung tawag, yung ganyan. Hulin, no? Jolene, hulin. Yan. Yan ang bala nila, mga kaibigan ko, at libo-libo. Palili pa rin nila yan para matakot ang mga nagmamayari ng lupa kung nasaan sila para hindi na makaakyat. At pati yung mga taga-DNR nga, hindi makaakyat dahil maglagay sila ng mga butas, yung mga motorcycle na pupunta doon. Aba! Ha? So, pupunta doon, mga kaibigan ko. Abay, lalagyan ng mga pako para hindi na makaakyat yung motorcycle. Lalagyan nila ng mga holes yung daan para, takutin nila ang mga tao na may karapatan sana, yung mga nag-iimbestiga doon, hindi makapunta dahil takutin nila, mga kaibigan ko. Tatakutin nila. Kaya, yan. Ganyan sila magaling. Ayan, si Junjun Belhira Hutba.
Ha. So, good morning sa iyo, bro. Alaga, Victor Longos, Victor Longos. Dong. Bukas ba yung amplifier mo? Huwag mong gisingin yung mga kapitbahay mo, Victor. Kanibang bukas grande ba? Ano yan siya? Taga-kapihan yan. Nagiging vlogger ako just because exclusive para sa mga kulto. Para ibuyang-yang ang inyong mga ginagawang katarantaduhan. Yon. Kaya yon. So, you see, mag-post lang tayo. Mga kaibigan ko, meron na nag-send sa kanilang Aruba swimming pool. Ay. Aruba Beach. It's made of ihi ni Jerins, ihi ni Mamerto Kagid Galanida, ihi ni Karen, ug mga pinanghugasan, ug mga ihi sa ilaga. Mauto dito. Doon ipapanish ang mga taong hindi sumusunod sa rules nilang baliko at doon sa mga nalilate. So, hindi lang isa ang aroma nila. Aroma? May nagsabi Aruba Beach. You see? Ay, okay. Maniniwala ako sa Uganda. Aruba Beach, hindi Aruba. Yan, confirm. Yeah, so ako'y maniniwala sa iyo. So, kaya, yan. Mantakin nyo yung mga pinagagawa nila, sabi wala! Diyos versus tao. Hindi yan, wala yan, panis yan. Panis naman ang mga laway ninyo. Hindi nga kayo makasagot sa simpleng tanong dahil gusto nyong gawing tama ang kasinungalingan ninyo. Mga kaibigan ko, maniwala ba kayo na si Bukas Grande ay hindi taga-kapihan? I don't think so. So, sige nga. I-message mo nga yung mukha mo. Sige nga. So, alam niyo mga kaibigan ko, malayo man ako, hindi man ako kilala sa atin. Ako'y ipinanganak at lumaki na bayanihan. Alam ko kung ano ang kalakaran ng bayanihan. Alam ko. Pero ang ganito, ang pamamalakad ni Jerin Esquilario kasi nga based sa mando ni Kagid Galanida, naging ganyan ngayon. Naging ganyan ang ating bayanihan. Sana naman, tanggalin ninyo sa equation na ang bayanihan ay isang kulto. Hindi kulto ang bayanihan. Hindi. Naging kulto lang nung pumasok sa equation si Mamerto Galanida at si Jerin Esquilario na ginugroom. Please, you see? Yeah, you see? Ayan, meron. Kaya, wag na kayong, kahit pilit nyo man yang takpan, pilit nyo mang tambakan ang inyong Aruba Beach. Ang Panginoon, ipapalabas ang katotohanan. So, salamat talaga na merong tutuwan to na marunong. I cannot, my friend. I am happy
so happy. It's a celebration, mga kaibigan ko. Wala nga. Sabi pa ano lang daw yan? Ano lang daw? Dahil mamaya daw sa huli, sila naman daw. Ngayon, Cherami, asaan ang sinasabi mong 5-0? Ang 0 ay ipinukol sa inyong mga ulo isa-isa. Kasama na sa ulo ng mga leaders ninyo. Ayan, hindi nakasagot. Asan ang sinabi ninyo? Asaan ang pinagmamalaki ninyo na hindi makasagot ang mga ang mga witnesses? Hindi panis yan dahil andyan ang Diyos. Eto na, Pantakin ninyo, mga kaibigan ko. Every time na lang na merong anunsyo daw, pinapakitaan ng kababalaghan para maniwala ang mga tao. Ngayon, laging napapakitaan ng si Karen, si Janet, at saka sino pa? Sila lang, halinhinan sila na merong eto si Janet. Nagsalita, tumayo doon sa isang assembly nila at nagpapatutuo na isang gabi daw, midnight, siya daw ay pumunta doon sa Pumunta sila at naglakad kasama ang kanyang Diyos. Sabi, yun pa pala. Before that, sabi daw, nung payat pa si Jerrins, mayroong ginawa daw na kurbata at pag itong pag nagkasya na sa akin yung saktong-sakto na, yan ay end of the world na. End of the world na. Ang siste, tumaba siya ng tumaba, hindi na magkasya. Wala namang end of the world. Ang world niya ang nag-end. Wala na, hindi na siya mapapaliguan ni Janet, hindi na siya mahihimayan ni Janet, meron akong $100 stars? Thank you sa Cinder, ngayon ko lang nakita. Okay. Tapos ngayon isang gabi daw, midnight, kasama ni Janet, si Jerrins Kilario, yung si Aguila, naglakad daw. Sabi daw ni gusto mo bang makita? Palakarin ko yung revolto ko. Yung revolto kasi, maraming revolto si Jerrins Kilario sa loob ng kapihan, mga kaibigan ko. Siya ang sinukatan, ang gumawa nun, yung aking brother-in-law. Siya ang sinukatan, pinadapa ang butanding. Ayan, siyang sinukatan ngayon. Sabi ni Janet, ngayon sabihin yung mga taga-kapihan na ako'y nagsisinungaling. Ngayon gusto mo, pakita ko sa'yo, palakarin ko yung revolto. Sabi daw ni Janet, wag na, nakakatakot. Sabi niya, naglakad daw yung revolto? Ang sinungaling, kung hindi ka ba naman nahihiya sa sarili mong balat? Yun nga hindi revolto, yung mismong pinagsukatan ng revolto ay hirap maglakad. Yung pa kayang revolto, nakakalakad at pinalakad niya, ikaw lang ang nakakakita. Dahil bakit? Dahil kasosyo ka sa panggagancho ng mga tao. Kaya yun, hindi, wala kang Diyos, wala kayong mga Diyos dahil manggagancho kayo. Kaya yun, sabihin mong kitang-kita mo sa dalawa mong mata, naglakad ang revolto sa harapan mo. Mahiya-hiya ka naman, Neng. Mahiya-hiya ka naman. Yun ang pinagsukatan, sabi ko, hindi na hirap na maglakad sa taba. Mas mataba pa sa akin. Mataba man ako, pero yummy pa. Ay. Out muna ako, madam. Hanap. Sige, ganda ha. Hanapin mo ganda. Pasikatin natin. Guys, follow ninyo si Tutuan to. Follow ninyo.
pasikatin natin ang kulto ng kapihang 2212. Then, eto na. Eto na daw. Ganon. Di si Karen naman ang mayabang na nagsinungaling doon sa isang assembly nila, no? Sinungaling siya. Kasi nga, ang Davao daw, ginagawa lang nilang kusina. So, anytime they want to, pwede silang pumunta doon sa Davao. Ngayon, si Jerry's daw ang nag-drive. Si Jerry's daw ang nag-drive ng sasakyan nila. Aba, kaya bang? Dire-diretso daw, sabi ni Karen. Ang kwento doon sa assembly nila eh. Dire-diretso lang daw talaga yung drive ni kahit dilaw, pula, at green. Dire-diretso, walang hinto-hinto. Aba, may mga pulis daw. Hindi man lang daw siya pinara. Ganyan kagaling Diyos daw talaga. Ang kapal ng mukha. Ba't hindi nyo in-stop si Bato nung kinontempt kayo? Ba't hindi nyo nagawang stop ang hagupit? Hindi pa nga sa DOJ. Hindi nyo na-stop yun. Hindi nyo na-stop. Kasi kung meron kayong kung meron kayong mga powers, wala ni isa sa inyong na-detain. Kaya, nadala si Kagid sa hospital sa San Lazaro, mga kaibigan ko. Ang San Lazaro, for the records, is doon dinadala ang may mga galis at may mga AIDS. Ganon yan! Ganon! Espesyal ang pinuntahan ni Kagid. Espesyal! Kaya, kahit saan kayo magpunta, nasusundan kayo ng mga anghel ng Panginoon. Kaya biro mo, kayo makakatago mismo sa ilalim ng kulungan ninyo sa Senado ay nasusundan kayo. Tapos ngayon isabihin, kasinungalingan. You wish. Oh my God! I so love that. Ganda. Please. Let's do it. Na! Haha! Dinidinayan, you see? May tao talagang ipapadala ang Diyos para ibunyag ang katotohanan. Ganun lang yun. Kaya, gumawa tayo ng tama. Marunong tayo. Makikipaglaban tayo para sa tama, mga kaibigan ko. Punta ka lang sa Huwag kang lumihis. Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magsinungaling para pagtakpan ang katarantaduhan. Kaya, kudos sa aming mayor na like I said, minsan napupulaan. Pero, yan ang tamang leader. Hindi magsasalita, hindi mayabang. Pero dati, kung gaano siya inalipusta, ganun naman ngayon sila nagmamakaawa sa kanya. Kaya, wither lang. Wither lang. Kasi, kung, hold on ha? So good. Inday 2212. You are an angel. So, maraming salamat. Ay! Ayan. Kayo na ang maging Panginoon. Kung hindi, huwag kayong magkunwari na mayroon kayong mga powers, mga kapangyarihan. Wala. Ang kapangyarihan ninyo is yung mangputo. Hanggang 5 years lang kayo. Swerte nyo na umabot kayo ng 5 years. Ang merong nag-ano sa akin, nag-message. Naku, madam,
Baka naman madala si Mayor dahil pamilya niya yung sila ni Mamerto. Nagmamakaawa pa naman, baka hindi. May paninindigan at may isang salita ang ating Mayor. Believe me, di ko man yan nakasama, but maliit pa yan, mga babies pa yan sila, kitang-kita ko na kung paano sila pinalaki ng kanilang mga magulang, mga kaibigan ko. So, kawawa kayo. Kaya, inyo na naman ngayon. Inyo na. Kaya, dahil gumawa kayo ng katarantaduhan, guess what? Magbabayad ang buong angkan ninyo. Magbabayad. Hindi kayo makakawala. Sisingilin at singilin kayo ng Panginoon. Pag siya na ang kumilos, walang makakastop. Mabulok sa bilangguan ang 7 taong gulang. Higit, Mamer na yan, sinungaling ang hinayupak na yan. Yes. Bow ako sa iyo. Bow na bow. Kaya, mga kaibigan ko, ang ating mga heroes na nagsasalita, yung si Riza, guess what? Ang nanay niya ay kapatid ni Edelito Sangco na kinasuhan naman si Edelito Sangco ng dalawa niyang mismong kapatid. Ang dami nilang affidavit, mga kaibigan ko, but guess what? I don't think na kanila yun galing. Pinapirma lang sila, gawa yun ni Mamerto Cagiron Galanida. Gawa niya yun. Lahat yan, gawa niya yun. Kaya, swerte ni Dana at ni, sino nga yun? Ano nga pangalan ng lalaki na tawag dito, na bumalik ulit sa kapihan? Hindi si G-Boy. It's, sino nga yun, Jackie? Ano nga pangalan nun? Swerte nila, mga kaibigan ko, na hindi sila nakapagsalita at pinagsalita doon sa Senate. Kasi alam mo bakit? Linda Cunyato at sa nanay. Ang mga magulang ng mga batang gustong magsinungaling na nag-execute sila. Yes, it's Ranji. Si Ranji. Kasama ni Dana. Na gustong magsalita. Sila, sa puso nila, ayaw nilang maging ganon. Pero ginamit sila ng mga kulto, mga kaibigan ko. Gumawa sila ng kunwari, sarili nilang mga affidavit at pinapirmahan. Ang Panginoon ay magaling. Hindi sila pinayagan dahil alam nyo kung bakit. Pag nalaman sila, bye, Inday, bye. So, thank you ha. Maghihintay ako. Ay, so excited. I'm so excited. Oh! So, grabe. So, maghihintay tayo, mga kaibigan ko. May pa rin. Nakakawa ang Panginoon sa mga bata dahil alam ng Panginoon ginagamit lang sila. Kasi, mga kaibigan ko, kung hindi yun ang nangyari, kung natuloy talaga sila, kung nagpupumilit silang pagsalitain yung mga bata, malalaman nagsinungaling, madidetain din sila doon sa juvenile. Makukulong sila. At pagdating nila na 18 years old, doon pa mag-umpisa, maglilitisin sila hanggang sa forever na silang makulong. So, magaling pa rin ang Panginoon. Magaling na magaling. Kaya, yung mga magulang dyan na nagpapauto, kinakasuhan pa ang gobyerno, sila ni Mayor ng kidnapping, pero hindi kayo sumipot. Kung ako sila Yoyo, Titing at Mayor, baligtarin ko kayo. Tignan ko lang kung hindi kayo maglakad mula sa kapihan
papunta sa plasang nakaluhod. Tignan ko lang, swerte nyo dahil mabait ang ating mayor. Mabait na mabait. Mabait. Hindi kayo nagsisisipot. Hindi nyo mga sinipot yung mga kaso ninyo. Garapal. Ayan, mga uto-uto kasi kayo. Kaya naging ganun. Kasi, kung hindi kayo nagpauto, kung ginamit at sinunod ninyo yung mga sarili ninyong isip, walang mangyayaring ganon. Hindi maging ganon. Kaya, sa kapatid ni Yoyo Titing si Gina, at sa nanay ni Lovely, anong pangalan nun? Which is kapatid pa rin ni Yoyo Titing, magdasal na kayo. Magdasal na kayo. Dahil kung ako ang kapatid ninyo, lintik lang ang walang ganti sa inyo. Mahihipo niyo din ang rihas kung ako ang kapatid niyo. Kaya lang, si Yoyo Titing ay mabait. Mabait. Mabait ang ating mayor. Buti na lang, hindi ako ang mayor. Dahil, walang kamag-anak, kagaya ng mayor. Walang anak, walang kapatid, ang nagkakasala ay paparusahan. Antay-pantay. Dapat ang batas. Walang kapatid, walang anak, walang nanay, walang tatay, walang kakilala. Lahat yan. Pari-pariho. Kaya, hero ang ating mayor na pinagtatawanan noon. Kinungkot siya ng mga walang hiya na taga-kapihan, including sa pamangkin kong Cherami at Myla. Kasama na ang kapatid ko, si Wamosita. Asaan na ang sinasabi mong boxing dito, boxing doon? Parang, ano nga yun, sabi niya, si Rabbit at si Pagong. Aba! Insiste, ano kayo ngayon? Kayo na si Rabbit. Wala! Kunwari ka pa, Wamosita. Ay, kinatuwa namin. Buong puso namin ikinakatuwa ang mga nangyayari. Kami naman ang tatawa at magsaya sa katapusan. Wala nang katapusan. Sa Lunes na! Sa Lunes na! Buti pa'y magsilayas na lang kayo. Kayo ay magsisisorry dahil mga tanga kayo. Congratulations doon sa mga bumabana. Mga walang hiya, ano? Alam ng kasinungalingan lang, nahihiya lang dahil makakapal ang mukha. Ayan. See? Dami nating mga message, mga kaibigan ko. See, nag-post ako kagahapon, kagabi, I don't know. Basta, it's kagabi dito sa akin. So, nag-post ako, ayan, maraming nagsisend. You see? Yung ating sa Senate. Pinagtatagpi-tagpi ng Panginoon, mga kaibigan ko. Pinagtatagpi-tagpi ng Panginoon para mabigyan ng hustisya ang kanilang pinaglulukong mga biktima. At least naman, nag-enjoy kayo ng 5 years. Kunti na lang, 5 years na. So, mahiya-hiya kayo. At ang dami mga kaibigan ko. At pala,
Mirasol na taga GMA, salamat. Maraming salamat sa pagpunta sa pamilya ko sa Kapihan at sa nanay ko. Maraming salamat daw. Sila'y pinili nilang manahimik daw. Of course, this time, naging matalino kayo. Dahil sa hiya ninyo, hindi na kayo nagsalita. So, Leeds, Yams, Sarno. Dapat bumaba na mga relatives ko. Sana matauhan na kayo. Yes, matatauhan sila later on. At marami na mga bumaba At si Cherami, si Myla, at si hindi makababa dahil yung bahay nila, isang ihip na lang ng agila, hihipan lang ng agila, mapupunta na sa dagat. So, tignan natin ngayong kayabangan ninyo. Tignan natin. Oh my God. Kawawa naman. Biro mo yan, ang daming mga nagpapadala ng message, mga kaibigan ko. You see, nakapost muna ang ating Dear Diary dahil nga eto naidala na sa kataas-taasang hukom, mga kaibigan ko. Grabe ang power ng Panginoon. Diyos ko, grabe talaga. So, hindi ko lubos hindi ko ma-imagine. Hold on ha, mga kaibigan ko. Meron akong mga secret messages. You see? Hey! Mga kaibigan ko, grabe, nakakataba ng puso. Mga kaibigan ko na para tayo ang nagbabayanihan. Madala lang sila sa korte, Nagbabayanihan tayo. Ganyan dapat. Hindi porket kamag-anak mo, hindi mo natirahin. Uy, wala akong kamag-anak. Pag ikaw ay baliko. Sila ni Romero Ahok, si Janjan. Alam nyo, kapatid yan, yung asawa ni Janjan, kapatid yan sa asawa ng ate ko. Mahal ko yan sila. Doon ako dati, nung maliit pa ako. Nandun ako sa bahay nila ni Mero nung kakakasalan nila ng ate ko. Nandun ako. Maayos na mga tao. Pero ngayon, kasali kayo sa mga nanluluko ng karamihan. Hindi nyo ako mapapatahimik. Hindi. Mahal ko ang ate ko. Don't get me wrong. Mahal ko ang ate ko. Never kaming nag-away. Never. Ever. Hindi kami nag-away kailanman. Ikinakahiya ako ng ate ko. Itinakwil ako ng ate ko. Itinakwil nila ako. Pero hindi ko kaya silang pagtakpan dahil pamilya ko. Hindi ganon. Kailangan nga gumawa ka ng tama. Kahit ako. Kahit anak ko pa yan. Tirahin ko yan. Wala akong pinipili talaga. Kaya, si Mamerto Galanida, nakatikim! Dahil nang aalipusta kayo ng walang-wala. Nang pinagtatawanan lang dahil pobre si Jackie, pobre si Taing, magkaka-move on lang yan. Ayan. Tuloy. Kaya mag-ingat.
Then, Ninong Miro Ahok, balik na lang kayo sa sudlon. Ang lakas ng turismo ngayon. You see? Yes! Malakas talaga. Ang asawa ni Janjan is a tour guide. Tour guide sila. Pero, ayan. Kasi akala nila forever silang makakapanluko. Kaya, ang mga anak ni Janjan, huwag nyo nang isiping makakalabas pa siya. Dahil binuhay niya kayo sa panluluko. Ganun lang yon. Binuhay niya kayo sa kalukuhan. Binibigyan niya yung mga bata na ayaw pang makipagtalik ng Viagra. Proud ba kayong ganun ang pamilya ninyo? Proud ba kayong na ganun ang nanay mo na maraming sinirang buhay ng mga batang kagaya mo? Ganun lang ang tanong ko. Kung hindi sila makulong, ilang libo pang mga bata ang magtitiis at pipiliting makipagtalik sa batang wala pang ang alam. Narinig niyo yung kanta, mga kaibigan ko? Yung bata na nagkanta nung kantang yung pinag-asawa sila, siguro narinig niyo yan, mga kaibigan ko. Alam niyo, yung batang kumanta, totoo niyang karanasan yun, na siya ay natatakot na hindi siya makakibo, para siyang nakuryente. Siya makakibo. Hindi siya makakibo. Pero nyo yan, torture yan sa mga bata, mga kaibigan ko. Torture yan. Torture. Hindi pa sila wala pa silang alam, pero tinorture nila. Tinorture nila. Pinili nilang manahimik. Pinili nilang makipagtalik kahit wala pa sa isip nila yun. Pero ginawa silang mga manyak. Ginawa silang mga manyak ng taong tinitingalang Diyos daw. Bakit? Bakit ganon, mga nanay naman? Mga nanay dyan sa bundok. Naisip niyo ba yung mga pinagagawa ninyo sa mga anak ninyo? Alam niyo, pati kayo makakasuhan. Kung ako ang mayor dyan, papakaladkad ko kayo, mga magulang, na mga wala kayong mga binatbat at uulang kayo ng kahit mali. Ako mayor dyan, lahat kayo, mga nanay na mga minor de edad. Mga nanay na mga minor de edad na ganon. Pumayag lang nanay at tatay, abay, mapupuno ang kulungan ng Sukuro buong Siargao Island. Makukulong kayo, papakulong ko kayo. Ganon kayo, kawalan silbi sa lipunan dahil mga uto-uto kayo. Hindi, oy. Hindi ganon. Hindi yan ang gagawin ng magulang. Ang magulang, ipaglalaban ang anak. Ipaglalaban, hindi mo ilalagay sa kapahamakan. You see, here's the Nejam Sarno. Shout pud sa uban lideres diha untangan na ninjo ang minjoon og 15 years old. Pwede na mo ireklamo karon kahit nga kahit nga kapitbahay na lang magsumbong. Yes! Yeah. Kaya mahiya-hiya kayo. Nilagay nyo sa kapahamakan ang mga anak ninyo. Hindi pa sila tapos maging bata, pero kayo mga magulang, kayo mismo pumayag kayo na ganunin sila. Walang hiyain sila. Hindi nyo ba alam? Torture yan. Later on, maging mature na sila. Malay ninyo maging rapist yan. Hindi pa sila tapos maging bata, hindi pa. At pinaano nyo na. Batang-bata.
pinatikim nyo na ng ganon. Ano ang maging future nila later on? Kung maging rapist yan later, kasalanan nyo yan. Kasalanan ninyo yan. Yan, si Ashley, ay, ang aking pinsan. Regine, ayan, si Riza. Riza, you are one of the hero. Yeah, grabe, ang galing. Tapos mag-aano sila, na lahat sila mga sinungaling. Pinaghiwa-hiwalay na ang mga magulang. Look, ang anak, tumistigo doon, pero ang ina ay pilit pinapasinungalingan ang mga paratang na totoo naman. You see that? Kung anong mga itinanim sa mga utak nila, mga kaibigan ko. Sobra na. Pero malapit na ang katapusan, mga kaibigan ko. Kaya abangan natin sa Lunes. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.